Alam mo ba kung may point sa relasyon? O kahit simpleng interaction kung kailan bigla na lang nag-iiba ang babae? Yung sandali na nararamdaman niya na baka mawala ka at sa subconscious niya, nagsisimula siyang ma-insecure at natatakot na baka hindi niya ka makuha muli. Yan ang tinatawag nating fear of loss. At kapag na-trigger ito sa tamang paraan, ang epekto sa babae ay mas malakas pa kaysa kahit anong kilig o effort. Maraming lalaki ang hindi nakakaalam kung kailan o paano ito nangyayari. Akala nila kailangan nilang gawin ang lahat para magustuhan siya ng babae. O kaya naman ay maging available sa lahat ng oras. Pero sa totoo lang, may mga galaw at timing na tahimik lang. Simple, pero kayang magpa-alert sa babae. Dito siya nagsisimulang mag-adjust, maging mas curious, at unti-unti ay nagiging mas invested sa'yo. Sa video na ito, ipapakita natin kung ano ang mga galaw at triggers na nagpapataas ng fear of loss sa babae at kung paano ito naiiba sa typical na attraction techniques. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative o cold, kundi tungkol sa pagiging aware sa dynamics, sa timing, at sa subtle signals na nagpapakita ng value mo sa mata ng babae. Kapag naiintindihan mo ito, mas nagiging malinaw sa iyo kung kailan at paano nagkakaroon ng impact ang presence mo sa kanya. And bago ang lahat, ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Salamat sa inyo, dahil sa inyo lalalim at lalawak ang diskusyon natin sa tunay na dynamics ng attraction at relasyon. Kung handa ka ng matutunan kung saan at kailan nagsisimulang matakot ang babae na mawala ka, manatili ka lang sa video. Sa susunod na bahagi, isa-isa nating tatalakayin ang mga galaw at strategy na high impact na kayang pasiklabin ang subconscious fear at curiosity sa babae nang hindi ka nagpapaka-desperate o needy. Point 1. Ipakita ang iyong value. Nang hindi ka nagmamadali, isa sa pinakaunang point kung kailan nagsisimulang matakot ang babae na baka mawala ka ay kapag ramdam niya na may value ka sa sarili mo at hindi ka nagmamadali na ipakita ito para sa kanya. Ang galaw na ito ay hindi tungkol sa pagpapakita ng yaman, posisyon, o kung gaano kagwapo. Ito ay tungkol sa kakayahan mong maging confident sa sarili at sa sariling mundo at ipakita ito sa paraang natural, hindi pilit. Kapag naramdaman ng babae na hindi ka nagmamadali para patunayan ang sarili mo, unti-unti siyang nagsisimulang mag-adjust sa sarili niyang paraan. Ang kanyang subconscious ay nagtatrabaho ng mas malakas upang mapanatili ang connection sa iyo. Kung dati siya ang laging nag-ini-initiate ng attention, ngayon ay unti-unti siyang magbibigay ng effort. Siya mismo ang magsisimulang mag-invest kahit hindi mo ito hiniling. Practical example. Sa interaction, huwag mong ipakita agad kung gaano mo siya gusto o kung gaano mo kailangan ng approval niya. Huwag mo rin pilitin ang conversation na maging tungkol sa iyo o sa achievements mo. Kapag tinanong ka, sumagot ka ng diretsahan, kalmado at confident, pero huwag magdagdag ng extra effort para mapasaya siya. Sa ganitong paraan, ramdam niya na may sariling value ka na hindi dependent sa kanyang validation. Psychologically, ang galaw na ito ay nagpapadala ng tatlong malakas na signals. Una, may control ka sa sarili mo. Ibig sabihin hindi ka basta naaapektuhan ng kanyang mood o emosyon. Pangalawa, may sariling buhay at priorities ka. Kaya hindi ka madaling habulin o gawing center ng kanyang mundo. At pangatlo, may scarcity ka sa availability mo. Hindi ka laging present o madaling ma-access, na automatikong nagdudulot ng subconscious fear of loss sa kanya. Kapag consistent ang galaw na ito, unti-unti mong makikita ang pagbabago sa kilos ng babae. Mas nagiging curious siya, mas nagiging attentive, at kadalasan, siya na mismo ang nag-i-initiate ng communication o effort. Hindi mo kailangan habulin. Hindi mo kailangan ipilit. Ang katahimikan at subtlety ng iyong value presentation ang nagiging trigger para sa subconscious fear of loss. Sa madaling salita,
Ang una at pinaka-foundational na galaw para magsimulang matakot ang babae na mawala ka ay ipakita ang iyong value nang hindi ka desperate, nang hindi ka nagmamadali. Kapag nasanay ka rito, makikita mo na hindi mo na kailangang gumawa ng sobrang effort o magpakitang gilas. Siya ang magiging mas aware, mas curious, at mas invested sa iyo habang ikaw ay nananatiling high value at kontrolado sa sarili mo. Point 2. Gamitin ang subtle scarcity at selective availability. Isa sa pinakamakapangyarihang galaw para magsimulang matakot ang babae na baka mawala ka ay ang paggamit ng subtle scarcity at selective availability. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o walang pakialam, kundi sa pagpapakita na may value ka sa sarili mo at hindi basta-basta available sa lahat ng oras. Kapag naramdaman ng babae na may bagay sa iyo na hindi niya automatic makukuha, agad na gumagana ang subconscious mind niya. Curiosity, attention, at investment ang natural na pumapasok. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Kapag gusto nila ang babae, sumasabay sila sa lahat ng schedule, agad-agad nagre-reply sa lahat ng messages, at available sa bawat oras na gusto ng babae. Sa una, mukhang okay ito, pero sa subconscious ng babae, nagiging predictable at dependent ang lalaki. Kapag palaging nandyan ka, nawawala ang sense ng rarity at challenge. Walang tension, walang intrigue, at kadalasan, nawawala ang attraction sa long term. Ang selective availability ay hindi nangangahulugang hindi mo siya binibigyan ng atensyon. Ibig sabihin lang nito ay may boundaries ka sa oras at energy mo. May sarili kang priorities, trabaho, goals, hobbies, at social life. Kapag hindi ka available sa lahat ng oras, nararamdaman ng babae na may sariling mundo ka. Sa subconscious niya, nag-iisip siya, bakit hindi siya palaging nandyan? Ano ang meron sa kanya na hindi ko basta-basta makuha? At dito nagsisimulang lumabas ang fear of loss. Practical application. Huwag mong sagutin agad lahat ng messages o tawag. Kapag may schedule ka, ipakita na may sarili kang buhay at priorities. Kapag nagkikita kayo, maging fully present, pero hindi mo kailangan i-compensate ang bawat aksyon niya. Huwag pilitin ang interaction para lang siya maging mas malapit. Hayaang ang scarcity at selective availability ang mag-create ng value at interest sa subconscious niya. Psychologically, may tatlong bagay na nangyayari sa babae kapag consistent mo itong ginagawa. Una, nakikita niya na may sariling mundo ka, kaya hindi ka dependent sa kanyang attention or validation. Pangalawa, nararamdaman niya na may rarity at uniqueness ka, kaya hindi niya basta-basta matatanggap ang presensya mo. Pangatlo, nagkakaroon siya ng subtle fear na baka mawala ka dahil alam niya subconsciously na hindi ka basta-basta makukuha. Yung kombinasyon ng tatlong ito ang nagtitrigger sa fear of loss na natural sa babae. Dagdag pa rito, ang subtle scarcity ay nagpapalakas sa emotional engagement ng babae. Kapag hindi ka palaging nandyan, siya ang magsisimulang mag-adjust, mag-check sa iyo at minsan siya mismo ang gagawa ng unang effort para mapanatili ang connection. Ang subconscious niya ay nagtatrabaho ng mas malakas kaysa sa anumang conscious effort mo. Mas nagiging attentive siya, mas curious at mas invested. Kapag nasanay ka sa galaw na ito, makikita mo na hindi mo na kailangan habulin o pilitin ang babae. Tahimik lang, consistent at selective ang presence mo, pero ang epekto sa subconscious niya ay malakas. Siya ang mag-i-initiate, siya ang magiging mas invested, at kadalasan, siya ang unang lalapit kapag nakita niyang may value ka at hindi ka basta-basta available. Sa madaling salita, ang subtle scarcity at selective availability ay pangalawang galaw para magsimulang matakot ang babae na baka mawala ka. Hindi ito pilit o manipulative. Tahimik lang pero lethal sa subconscious. Kapag ginawa mo ito consistent, makikita mo na natural na lalapit ang babae, magiging mas curious at mas invested sa iyo. Point 3. Ipakita ang iyong independence at high-value lifestyle. Kung may isa kang galaw na pwedeng gawin para siguradong magsisimulang matakot ang babae na baka mawala ka, ito ang pinaka-powerful. Ipakita ang iyong independence at high-value lifestyle. Ang galaw na ito ay hindi tungkol sa pagiging mayabang, pagpapakita ng yaman, o pagmamataas.
Ito ay tungkol sa pagpapakita na may sarili kang buhay, priorities at standards at na kahit wala siya, kaya mong maging fulfilled at masaya. Maraming lalaki ang nagkakamali sa puntong ito. Kapag may babae sa paligid, agad silang nag-a-adjust sa schedule, gusto nilang maging available sa lahat ng oras, o inuuna ang babae kaysa sa sarili nilang buhay. Sa simula akala nila tama ito, pero sa subconscious ng babae, nagiging dependent at predictable ang lalaki. Nawawala ang intrigue at sense of challenge. Ang babae ay nakakaramdam ng imbalance. Hindi siya challenged at hindi niya ramdam na may rarity o uniqueness ang lalaki. Kapag ipapakita mo ang independence at high-value lifestyle mo, dalawang bagay ang agad nangyayari sa subconscious ng babae. Una, nagkakaroon siya ng awareness sa scarcity ng attention mo. Hindi ka basta-basta nandyan sa lahat ng oras, kaya nagsisimula siyang ma-curious at mas maging attentive. Pangalawa, nagsisimulang matrigger ang subconscious fear of loss. Nakikita niya na may mundo ka na hindi dependent sa kanya at unti-unti naiisip niya, baka mawala siya sa akin. Baka hindi ko na siya makuha muli kung hindi ako mag-a-adjust. Practical application nito ay simple pero challenging sa umpisa. Una, siguraduhing may sariling goals at hobbies ka na consistently ginagawa. Huwag mong i-compromise ang routines mo para lang maging available sa kanya. Kapag nagkikita kayo, mag-focus sa quality ng interaction, pero huwag pilitin na maging center ng attention mo. Ipakita na ikaw ay fulfilled at masaya kahit wala siya sa paligid. Pangalawa, ipakita ang standards mo sa subtle na paraan. Hindi kailangang sabihin o ipagyabang. Sa simpleng galaw, sa choices mo, iyo sa confidence mo sa sarili, nakikita niya na may value ka at hindi basta-basta available. Halimbawa, kapag may social event ka, ipakita na nakikipag-engage ka sa ibang tao at may sariling mundo ka. Ang subconscious niya ay nagtatrabaho. Siya ang nag-a-adjust. Siya ang nagiging mas attentive. Siya ang unang nag-i-initiate ng effort para mapanatili ang connection. Pangatlo, panatilihin ang consistency. Ang isang araw na mukhang dependent o available sa lahat ng oras ay pwedeng makabreak ng impact ng buong galaw. Kapag consistent ka sa pagpapakita ng independence at high-value lifestyle, mas lalalim ang subconscious fear of loss sa kanya. Nagsisimula siyang ma-invest emotionally at kadalasan siya ang magbibigay effort para mapanatili ka. Sa madaling salita, ang galaw na ito ay climax ng fear of loss triggers. Hindi mo kailangan habulin o pilitin ang babae. Tahimik lang, confident at consistent ka sa sarili mo. Pero sa subconscious niya, lethal ang epekto. Siya ang nag-a-adjust, siya ang nagiging mas invested, at kadalasan siya ang unang lalapit sa iyo. Ito ang essence ng high-value male. Hindi ka dependent, hindi ka madaling makuha, at sa katahimikan at consistency mo, siya ang magsisimulang matakot na baka mawala ka. Ngayon, nakita mo na kung paano ang subtle scarcity, selective availability, at pagpapakita ng independence at high-value lifestyle ay kayang mag-trigger ng subconscious fear of loss sa babae. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative, cold, o abusado sa relasyon. Ito ay tungkol sa awareness, timing at consistency sa kilos mo. Tatlong bagay na natural na nagpapataas ng value mo sa mata ng babae. Kapag nasanay ka sa mga galaw na ito, makikita mo ang pagbabago sa dynamics ng inyong interaction. Ang babae ay unti-unti nang nagiging mas curious, mas attentive, at mas invested sa iyo. Siya mismo ang magsisimulang mag-adjust, mag-check sa iyo, at magbigay ng effort. Hindi mo kailangan habulin. Hindi mo kailangan pilitin. Ang katahimikan, consistency, at subtle high-value signals mo ang gagawa ng trabaho sa subconscious niya. At bago natin tapusin, ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Salamat muli sa mga loyal kong subscribers, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng ganitong content. Dahil sa inyo, lalalim ang discussion natin sa dynamics ng attraction at fear of loss. At mas magiging malinaw kung paano mo maipapakita ang value mo nang hindi ka nawawala sa sarili mo. Kung natutunan mo kahit konti sa mga galaw na ito, imagine kung paano ka palalakas sa real-life interactions at relationships. Tandaan, hindi mo kailangang maging desperate o laging available. Tahimik, controlled, at consistent ka lang
At makikita mo kung paano ang babae ay natural na magsisimulang matakot na baka mawala ka. Kung gusto mong mas marami pang ganitong tips at strategies, siguraduhing mag-subscribe, mag-like, at i-turn on ang notifications para lagi kang updated sa bagong videos. At kung may kakilala kang lalaki na gusto ring mamaster ang dynamics ng attraction at fear of loss, share mo na rin sa kanya. Tandaan, hindi ka dependent, hindi ka madaling makuha, at sa consistency at high-value lifestyle mo, siya ang magsisimulang matakot na baka mawala ka. Gamitin ang mga galaw na ito at makikita mo ang resulta. Curiosity, attention, at investment na natural niyang ibibigay sa iyo nang hindi mo kailangan habulin o pilitin.